Ang papa ko po ay si Lahis. Ako po, tomboy. Normal na lang din po sa akin. Nalaman ko na si Lahis ako nung bata pa ako. Nagkakaroon ako ng paghanga sa lalaki. Hindi ko pinakikita sa tao. Hindi ko ma-accept sa sarili ko na ganun ako. Sabi ko po sa mga kaibigan ko na kahit bakla po yung papa ko, hindi niya po papabayaan yung anak niya. Back when I was a child, before I remove all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. And up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. Come out ako, 33 years old. Late bloomer ba? Lahat naman ng ganito ang kalalagayan, yung hindi mo matanggap yung sarili mo bilang ikaw. Di ba marami kang kinatatakutan? Pero nung tinanggap ko yung sarili ko bilang ako, anak ko na yung si Cleo, parang nawala lahat yung takot ko. Kasama ko po sa bahay si Papa po. Si Mama po nasa abroad po. Yung asawa ko ay nagtapat din sa akin dati na nagkaroon din siya ng karelasyong babae. Para sa akin, wala naman yun eh. Kung ano yung gender ko, ganun din gender niya, magkakaintindihan kami. Bali po si Papa tumatayong bilang ina at ama. Bali, wala naman pong pinagkaiba. Siya pa rin po yung ama ko eh. Nung kasing pinaglili siya nga, akala namin lalaki. Kaya dapat Emmanuel Jesus ang kanyang pangalan. Yun namang Cleo Bell, sa Cleopatra ko naman kinuha yun. Babae kasi. Hindi ko naman in-expect magiging T-bird ang anak ko. Kasi nag-try na po kasi mag-boyfriend eh. Parang baga walang spark, walang feeling sa ganun. Bata pa lang anak ko, nakitaan na namin ng pagka-boys. Hindi na kami magtataka kasi, siyempre, kumbaga ang sexualidad namin eh, nasa third sex. Pero, siyempre, gusto rin namin na maging normal. Kasi napakahirap nung kalalagayan ng nasa third sex ka. Unang-una sa tao, pangalawa sa harap ng Diyos. Nagkaroon na kami ng gap ng anak ko dahil dun sa pakikipag-relasyon niya sa kapwa-babae. Hindi kasi nag-uwi siya ng babae sa bahay. Na hindi pa naman dapat. May nanliligaw kasi sa akin lalaki, ba't ayoko? Di ba, meron niya akong patakaran. Sabi ko sa kanya, kung siya kumikita na at meron ng magandang trabaho, lahat ng bagay gawin niya, hindi ako tututol. O, di ba? Pag nag-uwi siya ng lalaki sa bahay, syempre, aasikasuhin ko. Pwede kami maghahati. Joke lang. Joke lang. Hindi, bibigyan na lang kita, Papa. Eh? Hindi, yung manliligaw sa akin, bibigyan ko sa'yo. Diyos. Hindi, Diyos lang. Sa panahon ngayon, hindi naman siguro niya pagdadaanan yung pinagdaanan ko. Kasi, kumbaga, hindi naman siya nagtago ng kanyang pagkatao. Ayon lang din sa karanasan ko, mahirap magtago ng sarili. Buti nga siya, mama niya ganito, papa niya ganito. Madaling ma-adapt yung kung ano siya ngayon. Proud naman ako sa kanya eh. Pag may nagsabing hindi normal ang anak ko, syempre ipaglalaban ko yan. Ano man ang kasarian ng isang tao, tao pa rin siya. Ang pangarap ko talaga sa anak ko, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng anak, pero pagkatapos namin, sila ang haharap sa mundo. Hindi natin masasaklawan kung ano ang kagustuhan nila. Gusto kong balang araw magkaroon ng, syempre, ng pamilya. Lalaki o babae, okay lang. Kahit sabay, okay. Joke lang. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I played a song that would never, ever end. 'Cause I love, love, love to dance with my father again.